Everyone, Edner here, and for today's video, since ang dami nagtatanong sa akin and they're asking kung ano yung mga kailangang kunin na mga documents prior sign-on or mag-apply ka for international. So these videos are for those aspiring cadets na kakatapos lang mag-academic nila and then mag-apply na. So I have here my documents. Ayan. So itong documents ko is sa company to namin. But before this one, I have also a Siemens file folder, and if you're asking kung Siemens file folder yon at saan ko binili, check nyo lang kay Lacuachero Marino. Andun yung mga link ng mga Siemens file folder niya. But anyways, for this video is tatakol natin kung ano yung mga kailangan yung i-prioritize ng mga requirements. So first things first is dapat meron na kayong passport. So, passport is the pinaka-importante na requirement. So, kasi kung wala kayong passport, hindi kayo makakapagbarko. So, sa passport, guys, pwede kang mag-apply sa DFA, online appointment. So, lagay ko lang sa comment section yung link. Next naman ng passport is your Siemens book. So, ito yung Siemens book. So, sa Siemens book, ito yung nilagay nila kung anong barko mo, anong agency, kailan ka nag-sign on, and kailan ka nag-sign off. So, pinaka-importante nito siya. So, parang passport lang din siya ng size and the same time, yung itsura niya. Ayan. Parehas lang sila. Magkalaki lang sila. So, aside sa Siemens book, meron din tayong Siemens ID. And nakalimutan kong kunin. So, kunin ko muna. Wait lang. So, ito yung sinasabi kong Siemens ID. Ayan. Ito yung Siemens ID. So, hindi ko maano kung makikita nyo. Ayan, Siemens ID yan siya. Tsaka ito yung sa likod. So, itong Siemens ID, pag kukuha kayo, pag kukuha kayo ng Siemens book, parehas lang to silang dalawa ha, sa Marina na website. Next naman guys is, ang daming nagbago sa Bureau of Quarantine or sa BOQ. So, ito naman is yung International ICV or ICV or yellow card. So sir ba't tatlo yan? So dati kasi guys, year 2022, isang yellow card lang or ICV, yan dito na lahat yung mga vaccine mo. Polio, yellow fever, COVID-19 vaccine, lahat ng vaccine na kinuha mo, dito nilagay nila sa isang ganito lang. Last year pala, 2025, nag-update na yung BOQ and then yung sa agency din. Sabi nila, isang yellow card or isang ICV is isa lang na vaccine. Kaya tatlo to kasi itong isa is polio, itong isa is yellow fever, at yung isa naman is COVID-19 vaccine. So ito na yung kailangan niya. Kaya kumuha ako ng dalawa pa. Next naman is itong NBI. So yung NBI guys, importante din to. So kailangan mong kumuha ng NBI just in case lang na luluwas ka rin na Manila. Pwede kang kumuha naman sa Manila. Pwede kang kumuha sa probinsya nyo. Basta may mga NBI na satellite branch or office, kuha ka doon. So, I don't know if it is not recommended sa inyo, pero for me, it's highly recommended na kumuha din kayo ng 2x2 and 1x1 picture nyo. Kasi may mga companies talaga na kailangan ng 1x1 tsaka 2x2 para i-attach sa documents nyo. Lalo na pag nag-fill out kayo ng application form. Next naman is yung POEA e-registration. So, ito yon. So, dito makakita yung POEA number nyo. So, sa e-registration. Ang importante din to. So, kung wala ka pang ganito, search mo lang sa website, POEA e-registration, at mag-register ka. And strictly, one seafarer, one account lang sa POEA e-registration. Pag dalawa, matik na yun, kailangan mong i-delete yung isa. Kung nakalimutan mo yung password ng isa, nakagawa ka na, may nakalagay na forgot password dun sa website, i-click mo na yung forgot password, basta alam mo lang yung email mo. And active yon, magsisend yun ng code sa'yo and yun yung temporary password mo and mag-login ka and change your password. So, importante talaga to. And I highly recommend you update this one after si service para pag hiningi ng companies, updated na siya. So, updated na to. Next one naman is yung medical. So, itong medical guys, actually sa company to namin na medical clinic nila, NMC. So, may mga iba naman na medical clinic na pwede ko ma-recommend. Sa Cebu, kapag sa Cebu ka, merong GS Med. So, sa GS Med is 1,000 pesos lang and then pwede ka na mag-medical dun. So, yung medical, bakit kailangan mag-medical? Kasi yung medical is requirement siya para kumuha ng BT at saka SDSD and Siemens book at Siemens ID. So, kailangan siya ng medical. And since sinabi ko kanina na basic training, BT at SDSD, na training na kailangan yung kunin is yung basic training. So, itong basic training, kinuha ko to sa Crest. So, shoutout sa Crest. So, hindi to sponsored pero if you are looking for a training center, I highly recommend Crest. Pwede ding use CMETC. And pagkatapos ng basic training is yung SDSD. So, same, kumano ako sa Crest ng SDSD namin. And since meron na kayong mga training, so kailangan yung ko naman is yung COP or Certificate of Proficiency. So, ito yung COP. COP ng basic training. And then, if you don't know how to process your COP sa mga trainings nyo, I will post tomorrow or this evening kung ano yung mga steps na kailangan nyo para makapag-process ng COP nyo for any training. So, ito yung sa basic training. Ito naman yung sa SDSD na COP. And I think kung wala na ako nakalimutan, meron pa pala. So, may mga companies na kailangan kumuha ng bank account. So, sa company namin, yung affiliated nila is yung BDO. So, kumuha ko ng BDO. May mga companies naman yung affiliate nila is PNB, BPI. So, just ask the company kung ano yung affiliate na banko. If wala ka pang company, so I highly recommend na huwag ka muna kumuha ng bank accounts kasi hindi din alam kung ano yung affiliated ng company na makukuha mo. Yeah, may SSS din. Kumuha ka ng SSS, mag-open ka ng SSS, PhilHealth, tsaka Pag-ibig.
Yung tatlong yan, kailangan talaga yan siya. It's mandatory. And ito, maraming natanong nito ha. Sir, pwede bang kumuha ng engine watchkeeping or deck watchkeeping kahit sasampa ka pa lang as engine cadets? So guys, for me lang ha, if you have enough budget, pwede kang kumuha ng watchkeeping. Deck watchkeeping, engine watchkeeping. Pero if you are tight naman sa budget, it's not necessary na kumuha ka kasi hindi naman siya requirements eh. Hindi kasi siya mostly inahanap ng companies. Kuwari sa akin, nung nag-arete ako sa OSM dati, so hindi siya hiningi sa akin na watchkeeping na training. So, hindi ako kumuha. Ito, crowd control. So, yung crowd control and crisis management, kumuha if passenger ka. So, sa mga domestic, kailangan nilang kumuha kasi yung sinasakan kasi ng domestic dito is RORO, roll on, roll off. So, pag passenger kasi, involved kasi siya yung crowd. Kaya kailangan nyo kumuha ng crowd control, crisis, and management na training. And I guess yun lang. And if may nakalimutan pa ako, pwede nyo lagay sa comment section below. Comment section below. Ilagay nyo lang and then we'll tackle it next video na upload ko. So, next week pumunta ako ng Maynila for officers conference ng OSM Tomen, yung company ko ngayon. Pag makita niyo ako, don't forget to, or don't hesitate to approach me because approachable naman ako. And yeah, can't wait to see you all next week. So, ingat kayo and kita-kits, have a great day ahead. Ingat!